Balitang Pantalan, ihahatid namin sa inyo mula rito sa PPA Head Office. Ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Mga pantalan ng Philippine Ports Authority sa Visayas at Mindanao, niyanig ng magkasunod na mga lindol. Isang pasahero nanganak habang lula ng isang barko papuntang Dumaguete City. At ang pagtatapos ng Port Police Training ng Batch 17 Kadasig, panoorin sa Port Patrol ni Amad. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Niyanig ng magkasunod na lindol ang mga pantalan ng Philippine Ports Authority sa Visayas at Mindanao. Sa Balitang Pantalan ni Paul Calayag, dahil sa lakas ng lindol, kinailangan pang magsagawa ng emergency evacuation sa ilang mga opisina ng PPA. Isang magnitude 5.8 na lindol ang yumanig sa Southern Leyte, umaga nitong Huwebes, January 23. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, sa silangan ng San Francisco, Southern Leyte, ang naitalang epicenter ng pagyanig. Malapit ito sa Terminal Management Office ng Liloan at mga subport nito. Ulat ng Port Management Office ng Eastern Leyte Samar, naramdaman ang Intensity 5 o malakas na pagyanig sa Liloan Ferry Terminal, Liloan Municipal Port, San Ricardo Port at San Juan Port. Dahil sa lakas ng pagyanig, pansamantala munang isinara ang Liloan Municipal Port na isang cargo port. Samantalang tuloy naman ang operasyon sa iba pang mga pantalan sa lugar, partikular na sa Liloan Ferry Terminal na itinuturing bilang isang major port sa Mindanao. Wala namang naitalang pinsala sa mga nasabing pantalan sa Leyte, bukod sa ilang mga bitak na nakita sa Liloan Municipal Port. Nakitaan din ng bitak ang ilang mga gusali sa Maasin Port at Padre Burgos Port. Samantala, kinailangan namang magsagawa ng isang emergency evacuation sa Port Management Office ng Zamboanga matapos maramdaman ang malakas na pagyanig sa Zamboanga City. Ganito rin ang ginawa ng mga empleyado ng PPA sa PMO Misamis Occidental o SAMIS nang madetect ng kanilang early warning device ang pagyanig. Bandang tanghali din kasi noong Huwebes, isang magnitude 5.4 na lindol ang yumanig sa Zamboanga del Norte at mga karatig nitong probinsya. Wala namang nasaktan sa mga pantalan ng PPA bunsod ng magkasunod na lindol sa Visayas at Northwestern Mindanao. Agad ding nagsagawa ng inspeksyon ang mga kawani ng ahensya sa mga apektadong pantalan at nananatiling handa para sa mga nakaambang aftershock. Matatandaang bahagi ang mga kawani ng PPA sa nationwide simultaneous earthquake drill na pinangunahan ng Office of Civil Defense bilang paghahanda sa mga posibleng sakunang dulot ng lindol. Paul Calayag para sa PPA TV. Naglibot sa iba't ibang mga pantalan sa Misamis Occidental o SAMIS ang Port Police Department ng Philippine Ports Authority para sa malawakang security inspection. Ang detalye alamin sa pagronda ni Charmaine Jumaani. Bilang paghahanda sa nalalapit na 2025 elections, nagsagawa ng komprehensibong security inspection ang Port Management Office ng Misamis Occidental o SAMIS sa mga terminal ng Plaridel, Jimenez at Subport Silanga. Sa pangunguna ng Port Police Officers, isinagawa ang masusing pagsusuri sa perimeter security, access points at mga restricted areas ng bawat pantalan nitong January 20 at 21, 2025. Layunin ng inspeksyon na matiyak na ang lahat ng aspekto ng seguridad ay tumutugma sa mga alituntunin at security plan ng Philippine Ports Authority
sa pamumuno ni PPA General Manager Jay Santiago. Matapos ang inspeksyon, nagkaroon ng rekomendasyon at obserbasyon na inaasahang magpapabuti sa sistema ng seguridad sa mga nasabing pantalan at matiyak na ligtas ang mga pasahero na dadagsa kasabay na magaganap na eleksyon. Samantala, nakikipagtulungan din ang Port Police ng PMO Misamis Occidental o ZAMIS sa Philippine National Police sa pagpapatupad ng election gun ban. Dumadaan sa mahigpit na inspeksyon at pagsusuri ng mga dokumento ang mga dalang baril na mga pasahero na miyembro ng kapulisan o sandatahang lakas ng bansa. Isinasagawa ito para matiyak na walang nakakalusot sa pagbabawal na magdala ng baril at bala, kabilang na ang iba pang prohibited items sa pantalan. Mula dito sa Port of Uzamis, ako po si Charmaine Jumaani para sa PPA TV. Sa nakarang episode ng Port Patrol ni Ahmad, nakita natin ang mga training na pinagdaraanan ng mga bagong Port Police. Ngayon, tunghayan natin ang kanilang naging graduation, pati na ang storya ng mga nakatanggap ng prestihiyosong Lapu-Lapu at Gabriel Awards. Kung Port Police ka, hindi ka lang dapat matalino, dapat malakas din yung kapangatawan. Maraming trainees tayo na hindi talaga marunong lumangoy. Sa trabaho kasi ng Port Police, hindi lang naman ito nakaupo lang o nag-o-office lang. Matapos ang mahigit isang buwang pagsasanay ng Basic Port Police sa Poropoit, La Union, heto at handa na ang Batch 17 Kadasig para sa kanilang pagtatapos. ₱31 ng mga bagong Port Police ang handa ng maglingkod at magsilbi sa mga pantalan sa bansa. Sa harap mismo ni PPA General Manager Jay Santiago, iniabot sa mga nagtapos ang kanilang mga diploma at ang kanilang bagong service firearms. Kailangan kayo ng bayan at kayo ay handa na. Maligayang pagtatapos sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong paglilingkod. Naway lagi kayong gabayan ng katarungan, integridad at dangal. Congratulations! Dalawa sa Batch 17 Kadasig ang nakatanggap ng natatanging parangal dahil sa ipinamalas nilang galing. Ito ang Lapu-Lapu Award at Gabriela Award. Yung sa award mo na ito is hindi ko po masyadong in-expect siya. Naggulat po ako kanina tapos syempre medyo emotional din po. Kasi grabe po siyang achievement para sa akin kasi hindi po ako masyadong vocal po talaga na tao when it comes po sa mga achievements. Kaya po yung award na po na ito is isa siguro to sa pinaka-milestone po ng life ko tsaka nung career ko po as Port Police Officer. Gagawin ko po yung lahat na kahit on my own lang po is ma-enhance ko po yung sarili ko at ma-apply ko po yung mga skills po ng mga tinuro ng mga tactical officers namin as well as yung course director po namin. Sobrang saya po kasi unang-una hindi ko po in-expect nga na sa akin mapupunta tong award na to kasi malalakas din po yung ibang mga kabatchmate ko na lalaki. At tapos dikitan po yung mga score namin sa physical activities. Ito po talagang nasubok po yung disiplina namin gumising ng umaga. Hanggang sa unti-unti na pong na-adapt ng katawan ko yung gigising ka ng umaga, mag-stretching, mag-exercise, tatakbo, papasok ng classroom. Ang motivation ko po is unang-una, syempre, si Lord. Kasi alam ko po may purpose kung bakit. Nilagay niya po ako dito kasi pwede naman po mag-apply sa ibang agency like sa Tri Bureau. Pero dito niya po ako nilagay yung po. Tapos yung pamilya ko, talagang nagpapalakas po ng loob na iniisip ko lang po lagi na para sa kanila yung ginagawa ko habang nandun po ako sa loob ng training center.
So yung dun sa venue, sa PPA Training Center, can you walk us through kung ano ba yung makikita doon and kung gaano siya ka-fit para sa trainees natin ng Port Police? Actually, yung sa training center natin sa La Union, no, napakagandang training center, lalong-lalo na sa training ng Port Police. Kasi unang-una, sa physical fitness natin, lalo sa Reville, nandun na yung napakalawak, wanto sawa, pwede kang tumakbo kahit gusto mo. Walang istorbo, walang mga sasakyan, walang delikado. Pangalawa, napakalawak naman yung mga kung saan ka makandak ng mga exercises. Lahat ng kailangan nandun na eh. Mayroon na tayong classroom, nandun na yung mess hall. So, kumbaga, wala nang problemahin. Package nandun na, may swimming pool na tayo para naman dun sa program natin para sa water safety. Pangalawa, kaya tinuturuan natin sila ng marksmanship or yung tinatawag nating combat shooting or firearms proficiency. Kasi bilang Port Police, may pagkadelikado rin kaya inisyo ng firearms. So ngayon, sayang naman yung pagka-issue natin ng firearms sa kanila at sa mga kasama nating Port Police kung hindi naman nilang gamay yung gagamitin nila. So yung pinaka-importance ng kailan mo ba pwede gamitin yung barat? Kailan ba hindi mo pwede gamitin yung firearms? Sa trabaho kasi ng Port Police, hindi lang naman to nakaupo lang o nag-o-office na. Kailangan to ng physical pangangailangan. No? So kailangan na pag Port Police ka, hindi ka lang dapat matalino, dapat malakas din yung kapangatawan mo. So yan ang isang inuhubog po natin. Yung maraming trainees tayo na hindi talaga marunong lumangoy. Pero kinagawa namin ng paraan na before matapos yung training nila, talaga matututo sila. Kasi yung ngayon, part siya ng program ng WASAR, sabi, Water Search and Rescue. Kung sakali mang, mayroong mayari sa tubig, mayari sa dagat, si Port Police na muna ang first responder po natin sa pantalan. Kaya kailangan talaga matutunan nila lumangoy at may knowledge man lang o kahit basic knowledge man lang para doon sa search and rescue natin sa yung tawag natin water search and rescue natin. Kaya sa mga nais maging Port Police, patuloy na tumatanggap ang PPA ng mga aplikante para sa susunod na batch. Hanggang sa muli, ako si Ahmad Mahusay at ito ang Port Patrol ni Ahmad! Isang babae ang nanganak habang lula ng isang barko biyaheng Dumaguete City. Sa pagronda ni Ernie Sedigo, alamin natin kung paano natulungan ang pasaherong ito ng mga kawani ng Port Management Office, Negros Oriental, Siquijor. Agarang tinulungan ng Port Police at nurse ng Port Management Office, Negros Oriental, Siquijor or PMONOS ang isang pasaherong nanganak sa barkong MV St. Michael the Archangel na biyaheng Manila patungong Dumaguete City nitong Martes, January 21. Nang dumating ang barko sa Dumaguete, isang ambulansya mula sa Negros Oriental Provincial Hospital ang dumating upang dalhin ang ina sa ospital. Ngunit hindi pinayagan ng barko na magpatuloy ang biyahe ng babae patungong dapitan nang walang travel certification mula sa doktor. Agad namang tumugon ang Port Police at dinala ang ina sa nursing room ng passenger terminal building kung saan siya ay nakapagpahinga at binigyan ng diaper para sa kanyang bagong silang na anak. Ang nurse naman mula sa PMO ay nagbigay ng karagdagang pangangalaga sa ina. Nakipag-ugnayan naman ang Port Police sa Philippine Coast Guard at inayos ang pagbiyahe ng babae at kanyang anak patungong dapitan. Bandang tanghali ang ina at kanyang pamilya ay dinala sa City Health Office ng Dumaguete para sa karagdagang medikal na tulong. Nakipag-ugnayan din ng PMO sa Department of Social Welfare and Development upang matulungan ang pamilya. Ang insidenteng ito ay patunay ng maagap na pagtugon ng mga kawani ng PMO upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga pasahero. Mula sa Port of Dumaguete, ako si Ernie Sedigo para sa PPA TV. Nakatanggap ng libreng bakuna kontra rabies ang mga tauhan ng Port Police Department mula sa PMO Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Kung bakit, alamin natin sa pagronda ni Cassandra Tocao. Sa pakikipagtulungan ng City Health Office, ang Port Management Office ng Misamis Oriental, PMO-MOC ay matagumpay na nakapagbigay ng unang dosis ng anti-rabies na bakuna sa mga tauhan mula sa Port Police Division noong Enero 21, 2025 sa Animal Bite Treatment Center City Health Office. Ang pagbakuna ay bahagi ng patuloy ng Dog-Free Zone program ng PMO-MOC na layuning protektahan ang mga empleyado mula sa posibleng pagkakalantad sa rabies at itaguyod ang kaligtasan at kalusugan sa trabaho sa loob ng pantalan. Ang programa ng anti-rabies na bakuna ay isang mahalagang bahagi ng Dog-Free Zone program ng PMO na naglalayong mabawasan ang presensya ng mga asong ligaw sa loob ng pantalan.
sa pamamagitan ng pagbabawas ng panganib sa mga sakit dulot ng hayop tulad ng rabies. Ang programa ay nagtaguyod ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga tauhan ng PMO-MOC at para sa publiko. Ang PMO-MOC ay patuloy na nakatuon sa pagpapatupad ng mga komprehensibong programa sa kalusugan at kaligtasan na naglalayong isulong ang kapakanan ng mga empleyado nito. Ang matagumpay na pagbibigay ng anti-rabies na bakuna sa mga tauhan ng Port Police Division ay isang hakbang lamang sa patuloy na pagsusumikap na ito at inaasahang ang mga susunod na programa ng pagbabakuna ay sasaklaw sa iba pang tauhan sa loob ng pantalan kung kinakailangan. Cassandra Tucaw para sa PPA TV. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa nagdaang linggo. Manatili nakatutok sa official social media pages ng Philippine Ports Authority para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli mula rito sa PPA Head Office, ako si Zeus Legaspi. At ito ang Ronda Pantalan.